Marcos Kapitulo 11. At nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Bethphage at sa Betania, sa bundok ng mga alivo ay sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, magsiparon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagkapasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakataling batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao, inyong kalagin siya, at dalhin ninyo siya rito. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kinakailangan siya ng Panginoon, at pagdakay ay padadala niya siya rito. At sila'y nagsiyaon, at kanilang nasumpungan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan, at siya'y kanilang kinalag. At ilan sa nangakatayo roon ay nangagsabi sa kanila, ano ang ginagawa ninyo na inyong kinakalag ang batang asno? At sinabi nila sa kanila ayon sa sinabi ni Jesus, at pinabayaan nilang sila'y magsialis. At dinala nila ang batang asno kay Jesus, at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga damit, at ito'y sinakyan ni Jesus. At marami ang nagsisipaglatag ng kanilang mga damit sa daan, at ang mga ibay ng mga sanga, na kanilang pinutol sa mga parang. At ang nang-asa unahan, at ang nagsisisunod, ay nangagsisigawan, Hosanna, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang kahariang pumaparito, ang kaharian ng ating amang si David, Hosanna sa kataas-taasan. At pumasok siya sa Jerusalem, sa templo, at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay, at palibhasa'y hapon na, ay pamaron siya sa Betania na kasama ang 12. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania, ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anuman, at nang siya'y malapit sa kanya ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem, at pumasok siya sa templo, at nagpasimulang kanyang itinaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo, at ginulo ang mga dulang ng nangagpapalit ng salapi, at ang mga upuan ng nangagbibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo, at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At yao'y narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba, at pinagsisikapan kung paanong siya'y kanilang maipapapuksa, sapagkat nangatatakot sila sa kanya, dahil sa buong karamihan ay nanggigilalas sa kanyang aral. At gabi-gabi lumalabas siya sa bayan. At sa pagdaraan nila pagkaumaga, ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabi, narito, ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamten niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangan at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamten. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. At sila'y nagsiparong muli sa Jerusalem, at samantalang lumalakad siya sa templo, ay nagsilapot sa kanya ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba, at ang matatanda. At sinabi nila sa kanya, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito upang gawin mo ang mga bagay na ito?
At sa kanila'y sinabi ni Jesus, tatanungin ko kayo ng isang tanong, at sagutin ninyo ako, at aking sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao? Sagutin ninyo ako. At kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili, na sinasabi. Kung sabihin natin, mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sabihin natin, mula sa mga tao ay nangatatakot sila sa bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta. At sila'y nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, hindi namin nalalaman. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito.